Hello sa inyo mga kasari, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, another sari-sari store tips ang isi-share ko po sa inyo. So, ang topic natin is about sa sales ng tindahan. So parating ubos guys yung pera ng sari-sari store ko, yung benta ng tindahan natin. So bakit nga ba parating ubos? So yan guys ang aking isi-share sa inyo. Eto guys, in a good way ha. Bakit nauubos yung pera ng tindahan, yung benta ng tindahan, yung sales ng tindahan? In a good way naman po siya. So eto guys, iisa-isahin natin. Ipapatong ko lang dito ang aking cellphone para makapag-vlog tayo ng maayos. Ayan, dito na lang siguro. Ayan. Meron na nagchichismisan dito sa kapitbahay, baka mahagip din ang ating video. And meron din kumakain dito sa kabilang tindahan. So, hawakan ko na nga lang guys ang camera. So, ayan. Laging nauubos mga kasari yung pera na sari-sari store ko dahil always akong may delivery. Always akong namimili. Kaya ayun. In a good way yon mga kasari dahil naipapamili agad natin yung sales ng ating tindahan. Hindi siya natetenga sa wallet natin ng ilang araw, 'di ba mga kasari? Kasi ako guys, as much as kaya kong mamili at hindi busy yung schedule ko at alam kong ubos na yung mga paninda ko, lalo na kung fast moving, mamimili at mamimili ako kahit pa may bagyo. Alam nyo naman, di ba mga kasari, kung gaano ako kasipag talaga sa pamimili. Kahit bumabagyo, nililipad yung payong ko, bumabaliktad yung payong ko, namimili pa rin po talaga ako. Kasi ako po yung tao mga kasari na mahinayang. Alam nyo yun, yung ayoko na pupunta si customer tapos yung bibilhin nila sa akin is wala. Talagang dun ako nasasad minsan, imbis na benta ko na, kita ko na, napunta pa sa iba. Kaya huwag po nating uugaliin yon mga kasari na kapag may ubos na sa atin, kapag alam natin na fast moving, hindi agad tayo mamimili, yung tatama rin tayo. Kasi guys, ang isang ugali talaga ng customer is dapat ganun. Yung wag tayo masyadong maging kampante. Dahil hindi habang panahon, tayo lang yung tindahan, kukunti lang yung tindahan sa area nyo. Unti-unti po yan habang tumatagal, dumadami rin po yung mga kakompetensya natin sa paligid. Kaya wag po tayong makampante. So, ayun po. Hindi kasi natin namamalayan, unti-unti nang nawawala yung mga suki natin, pumupunta na sa iba kasi masyado tayong naging confident. Alam niyo yun. So, ngalay na agad ako. So, kahapon, kaya ubos yung sales ko, dumating yung ahente natin ng alak. Dumating yung namili tayo ng bigas. Nag-arkila na lang ako dahil si partner hindi umuwi. Ayan, meron lang guys bibili. Ayan guys, let's continue. Meron lamang pong bumili ng 5 pesos na candy. Ayun nga po, namili tayo. Dumating din po yung delivery natin kahapon from Pure Gold na worth 2,500 plus. Yung bigas natin is worth 2,700 plus. Tapos ngayong araw na tong Tuesday, dumating yung ahente natin ng mantika. Kumuha tayo ng asukal, mantika, and gummies.
Tapos, ano pa ba? Yun nga yung alak. So, laging ubos yung sales ng ating tindahan in a good way dahil na ko-convert natin as a paninda. Yung benta, kumita na tayo doon. Syempre, may tubo yun. Tapos, nakapamili ulit tayo ng panibago. So, yun guys, yung kagandahan na hindi natetenga yung sales ng ating sari-sari store. Ano yun? Tatlong yelo. Wait lang guys. Ayan guys, nagbenta lang tayo ng tatlong yelo. Mabenta kasi mga kasari dito ang yelo. So na nga ba yung pinag-uusapan natin? So ayun, dumating, ang daming deliveries na dumadating halos everyday. Baka today or tomorrow dumating naman yung order natin from Tindahan Club, yung mga Unilever products kasi nag-order tayo nung Sunday. Dapat nga nung Saturday kaso nakalimutan natin mag-order kaya nung Sunday. And then na-invoice siya parang kagabi lang. So, hindi pa siya today madi-deliver. Baka tomorrow pa. Pero kapag minadali nila, baka ngayon din. So, another bayarin na naman. Pero yung benta natin dito is ubos na dahil pinambayad po natin sa ahente po natin ng mantika. Mamaya guys, ipapakita ko lahat ng mga deliveries na dumating. Pero yun sa Pure Gold, hindi ko na may isa-isa sa inyo kasi na-display ko na kahapon. So, ayun guys, pakita ko na pala sa inyo lahat ng deliveries na dumating. So, ayan. Naghalingkwat ako ng mga resibo, mga kasari. So, yung nasa plastic na yan, lahat yan is resibo sa mga deliveries. Ito yung sa ahente ngayon ng mantika. Ang taas na po mga kasari ng mantika. 325 ang isang dosena. So, nasa 27 point something na yung puhunan niya. Last week kasi hindi ako kumuha kasi nung nakaraan, 2 dosena yung kinuha ko. So, 325 na pala yung latest na presyo ng mantika, isang dosena. So, ganun pa rin guys. Wala nang 5 pesos. Nasa 4.9 na lang yung tubo natin kada isang bote ng mantika. Siguro sa susunod na lang, next week, kapag nag-deliver at tumaas, mag-a-adjust na tayo. Baka gawin na nating 34, tapos yung kalahati, 17. Tapos kumuha tayo ng 7 gummy. Ayan, iba't ibang klase ng gummy. 4 na kilo ng wash. So, a total of 975. Kahapon pala guys, hindi ko nabanggit kanina, dumating din pala ang ahente ng sigarilyo, which is JTI. Nagbayad tayo ng worth 8,400 plus na sigarilyo. So, ito yung kinuha natin. Nasaan yung isang resibo? Ayan. 8,472 yung total ng ating pinagbayaran. Tapos, ito yung 2 sako ng bigas na Hasmin na ating tinitinda. Yung isa na repack ko na din kagabi. Tapos, yung isa, sarado pa. Ayan. May tali pa siya. Ang puhunan niyan, 1,375 kada isang sako. Tapos, ito naman yung kinuha natin sa ahente ng alak. Ayan, na taga Mendes. Isang case ng maliit na Red Horse, 500 ml. At isang case ng Grande. Ayan, litro. So, ayan guys. Yung puhunan ng 596 yata. Tapos 614 yung puhunan ng Red Horse. So, 125 po ang bentahan natin ng Grande at Red Horse na malaki. 65 naman yung maliit na Red Horse. Hindi ako nagtitinda guys ng maliit na Grande. Kasi wala pong naghahanap dito. So, ayan po mga kasari, oh. Kaya, wala ring natitira sa sales ng alak din. Dahil, ayan, may laman po yan lahat. Yan, meron pa yan dito. Ayan, hanggang dun sa baba. Ayan, 2 tong magkapatong, 2 magkapatong, and then 2 magkapatong pa rin. Siguro akala nung ibang mamimili, wala akong panindang mga ganyan. Kasi nga nakatago siya. Ayaw ko kasing i-expose mga kasari. Alam nyo na prone yan sa mga
mangungutang mahal pa naman ng puhunan ngayon, nagtaas yung Red Horse, kaya itago dapat natin yan, 'di ba? I-save natin yan ngayong magdi-December at November, ang daming magka-Christmas party, mabenta yan. Kaya nag-i-stock din ako mga kasari hindi ako nag-i-stock ng benta sa alak. Talagang namimili ako ng namimili kapag alam kong bawas na yung mga cases natin. So, ganyan guys yung technique ng isang matinong tindera. Hindi yung kung saan-saan ginagastos yung pera ng tindahan. Dapat yung pera ng tindahan is para sa tindahan lang, sa mga paninda. Kung kukuha man tayo, yung tubo. Siguro mga 5%, ganun. Kung ang patong nyo, 10 to 15%, 5% lang yung kunin nyo para the rest na tubo, pandagdag ulit ng paninda. Diba? Tsaka yung puhunan, pangpamili ulit ng paninda. So, ganun guys. Kaya hindi ako talaga naaano dito. Tingnan nyo, wala pa tayong benta kasi pinambayad natin. Yung sa sigarilyo naman, ayan, nakuha ko na ngayon tanghali, na itago ko na. Kasi guys, kinokolekta ko yun kapag tanghali, kinokolekta ko yung benta and then tinatago ko. And ito rin yung teknika natin kung bakit hindi tayo namumroblema sa mga bayarin kapag mamimili. May kanya-kanyang lalagyanan na yan. Yung iba pa, yung mga mahalaga at malalaking amount, ayan, sa sigarilyo, alak, diba? Walang laman yung sa kasi nga, bumili tayo kahapon ng alak nga na yun. Tapos, ito yun sa water bill natin, sa bigas. Kakapamili lang natin, kaya yan palang ang laman. Sa frozen, kakapamili pa rin lang natin. Ito, pambayad dun sa kapatid ko, kaya madam kasi tawag ko sa kanya. 'Di ba guys, sa kanya ako nangutang ng pampakabit ng kuryente. And good news mga kasari, konting-konti na lang matatapos na natin yung 15K na inutang ko. Thank you Lord talaga. Alam nyo ba guys, yung kinukuha ko na pambayad na to, kita lang po yan ng ating GCash. Kaya thank you so much sa GCash natin sa tindahan at sa mga suki ko na sa GCash na dito parate nagpapa-GCash. So ito naman, electric bill natin. Sa Meralco natin, ito yung pambayad natin. Actually mga kasari, nagkabenta na ako ng 1,400. Yung bill ko is this month, nakakabayad ko lang nung isang araw, 1,400 po yung bill po natin sa tubig. Nabayaran ko po yan dahil sa benta po ng yelo. Kaya hindi po talaga ako mga kasari nagpapawala ng yelo. Mabenta din po dito ang yelo. Kagaya nga 'di ba kanina, nagbablog ako, may bumili ng 3. Tapos kaninang umaga may suki na ako every morning. Bumibili siya ng 6, ng 5, araw-araw yun. So yung bill natin, ayan 1,404 para maniwala kayo. Wala po akong dinagdag dyan na galing sa bulsa ko, sariling pera, dahil benta lang po lahat yan ng yelo. Kaya thank you so much sa yelo. Syempre, sa pagsisipag ko din sa paggagawa ng yelo, hindi ako nagpapawala. Everyday talaga ako mga kasaring gumagawa. So, ayun lang guys, ang dami ko nang ginawa, ang dami ko nang chinismis na naman sa inyo. Ayan po yung dahilan kung bakit laging walang pera. Ubos ang pera ng sari-sari store. So, ayan po yung quick na pasilip sa ating tindahan. Ayan po yung ating sari-sari store. Napakadami kong gagawin, aayusin. Ayan. Ayan po yung ating tindahan. So, ayan po mga kasari. Thank you so much for watching. I hope nag-enjoy kayo dito sa aking vlog. Thank you so much pa rin po sa lahat ng sumusuporta at nanonood everyday kapag ako ay nag-a-upload. Ayan, araw-araw po tayo nag-a-upload once a day. Kaya always po kayong manood mga kasari. Bye!